Pero kung ikaw daw po ay masunuri, ikaw daw po ay lumalayo sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng ayaw ng Diyos, at sinusunod po ang tuntunin ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, igagawad daw po sa iyo at sa akin ang kanyang kagandahang loob. Amen. At ngayong araw po ay naayayahan ko po ang bawat isa sa atin na makapagbukas po kayo sa aklat po ng Deuteronomio chapter 7 po. Simulan po natin sa verse 6. Ito po yung salita po ng Diyos sa pamamagitan po ni Moises na sinabi po sa kanyang bayang Israel. Ang sabi po rito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon yung Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ay pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Kundi dahil inibig kayo ng Panginoon, at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Paraon na hari ng Ehipto. Dalasasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya, at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 ng lahi, at paghigantihan sa Kanyang muka ang mga napapuan sa Kanya upang lipulin. Siya'y hindi magpapaliban doon sa napapuan sa Kanya. Kanyang paghihigantihan sa Kanya rin muka, iyong ang ingatan ang utos at ang mga palatuntunan at mga kahatulan aking inuutos sa iyo sa araw na ito na iyong gaganapin. Amen. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Alam po natin, ang basic po ang salita ng Diyos. Amen. Sa lahat po ng napupuot sa Diyos, sa lahat ng gumagawa ng mali, sa lahat po ng namumuhi sa kanyang mga gawa, sa lahat ng mga kinakahiya siya, sa lahat po ng mga gumagawa ng kasalanan. Ang sabi po nito, hinubulin daw po ng Diyos, basic. At ito naman po yung pangako ng Diyos. Amen. Sa lahat daw po ng gumagawa po at sumusunod sa Kanya. Amen. Kanya daw po igagawad ang Kanyang kagandahang loob. Amen. Ang sabi po ni Moises po sa kanyang sa bayan po ng Israel, salita po ito ng Diyos. Amen. Ang sabi po niya, salita po ito ng Diyos na ginamit po niya ang kanyang lingkod na si Moises. Ang sabi po niya, pinapasabi po ng Panginoon kay Moises po sa kanyang bayang Israel. Ang sabi po, ano po sabi? Sa lahat daw po ng mga masusuri, ang kagandahang loob daw po ng Diyos ay igagawad daw po sa bawat isa sa atin. Amen. Ganun po mabuti ang Panginoon sa lahat po ng umiibig sa Kanya, sa lahat po ng sumusunod sa Kanya, sa lahat po ng naglilingkod sa Kanya, at pinipili siya sa araw-araw na buhay. Amen. Sa bawat oras ng iyong buhay, ang sabi po rito, ang kagandahang loob ng Diyos ay igagawad sa iyo, ay mapapasa iyo, ay ibibigay sa iyo. Amen. Ng Panginoong Diyos na bahay ng Israel. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Kahit daw po tayo mahina, amen, kahit daw po tayo maliit, amen, kahit daw po tayo ay amen, nasa kalagayan po no, ng kahirapan, kapigatian, amen, kahit ano pa man yan, kung ikaw daw po ay sumusunod sa Diyos, amen, igagawad sa iyo ng Diyos ang kanyang kagandahang loob. Amen. Ano po ba ang nakapaloob sa kagandahang loob ng Diyos? Amen. Kaligtasan. Sino pong ayaw maligtas? Lahat po yung gusto, nais po, di ba? So, ito po yung basic ng Bible.
Sinabi po kung ano po yung mangyayari sa mga napupuot sa Diyos, sa gumagawa ng mali, sa gumagawa po ng kasalanan. Amen. At hindi pinipili ang Diyos. Amen. Ang sabi po rito, ang kaparusahan daw po ay gagawad ng Diyos sa iyo. Pero kung ikaw daw po ay masunuri, ikaw daw po ay lumalayo sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng ayaw ng Diyos, at sinusunod po ang tuntunin ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, igagawad daw po sa iyo. At sa akin, ang kanyang kagandahang loob. Napakarami pong bagay po nakapaloob sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. Pag-iingat, proteksyon, pag-abot, amen. Bigay ng lakas, pagpapagaling. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. At alam po natin na walang hindi kayang gawin ng ating Panginoong Diyos sapagkat walang imposible sa Kanya. Amen. Na kahit daw po tayo maliit lamang. Amen. Kagaya ng bayang Israel. Hindi po usapin dito yung bilang. Ang usapin po dito is yung puso. Kung gaano ang katotoo. Amen. Kung gaano mo po siya iniibig, kung gaano mo po siya sinusunod. Amen. Pag sinabing bawal, sinabi ng Biblia bawal, halimbawa sa pamamagitan ng ating pastor, sapagkat siya po ang nagpapahayag madalas ng salita ng Diyos. Pag sinabing bawal, bawal. Di naman po ito sinasabi na ukol sa ganang aming sarili na mga tagapagsalita ko sa pulpitong ito. Amen. Kami po ay kinahabagan lamang at ginamit ng Diyos sa mga bagay mo na kanyang nais at ipasabi at o ipahayag. Amen. Ang Diyos po ang nagsasalita. Amen. At alam mo natin na ang nakapaloob ko sa Biblia ito ay yung mga ayaw ng Diyos. Amen. At kung ano po yung sasapitin ng mga pasaway. So yun po, ang nais ipahayag ng Diyos ngayon sa araw na ito. Amen. Parurusahan po. Lahat ng may mga kasalanan na napupuot sa Diyos, yun po yung sasapitin ng mga tao po na liko sa nais at ibig ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na bawal, huwag kang uminom ng alak kasi makakasira yan ng iyong kaisipan at yung kalooban. Sunod ka agad. Amen. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang magbisyo, huwag kang manigarilyo. Huwag kang magsugal, sayang pera mo, saka naghahangad ka ng pera ng iba, masama yan. Sunod agad. Amen. Di ba? Kasi teachable tayo eh. Di po ba? Ganun dapat kasi yun po yung standard ng Jesus is my life. Amen. Kung gusto mo, Jesus is my life ka, kung gusto mo, ikaw ay tangan mo, yung pangalan yan, amen, ikaw ay nagdideclare na ikaw ay tagasunod ng Diyos. Amen. Doon pa lang sa salitang tagasunod ng Diyos, ibig sabihin, sumusunod ka sa tuntunin ng Diyos. Amen. Yung standard ng Diyos. Ano po ba yung standard ng Diyos pagdating sa kaligtasan? Yung mga masunurin sa kanyang kalooban. Amen. Doon po niya igagawad yung kanyang kagandahang loob. Amen. Yung kanyang kagandahang loob po. Amen. At alam po natin na ang kagandahang loob ng Diyos ay napakasarap makanta. Amen. Amen. Lahat ng mga pangako ng Diyos ay yung mararanasan. Kung. Amen. May gagawin po tayo. Meron po tayong choice sa buhay. Meron po tayong sariling kaisipan. Meron po tayong disposisyon. Amen. Meron po tayo. Pwede po tayo pumili ng sarili nating direksyon. Direksyon papunta sa Diyos o lihis. Amen. At alam po natin na ang direksyon sa papunta sa Diyos ay napakahirap sapagkat sabi nga ng Biblia, di ba, ang mundong ito'y puno-puno ng mabigatian. Amen. Pero nandiyan sila para tulungan tayo. At nandiyan ang Biblia para gabayan tayo. Amen. Amen. Yun po. Ganun lang po ka-basic ang buhay. Sabi po ng Biblia. Amen. Yung mga sasapitin mo natin. So madali naman kung alamin kung ano yung ayaw ng Diyos. At alam po natin sa sarili natin yan. Kaya po, ayusin natin yung mga choice natin sa buhay. Amen. Ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay. Pag sinabi ng Diyos, huwag yan. Anak, huwag yan. Amen. Di ba? Amen. Pag sinabi ng Diyos na huwag, sumunod ka kagad. Tagasunod ka nga ng Diyos eh. Amen. Di ba? Tagasunod ka nga ng Panginoong Jesus eh. Pag sinabing huwag, huwag. So yun po, maging teachable po tayo lahat. Magpaayos po tayo, magpalinis po tayo, upang lahat po tayo ay magamit ng Diyos
na makapagpahayag po ng kanyang mga salita. Amen. 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 At lahat po ng mga utos na ating sundin. Basic po. Basic na basic lamang po. Amen. Ang sabi po ng Diyos, ang kagandahan ko yung igagawad ko sa iyo. Igagawad ko sa iyo kung ikaw ay susunod sa aking mga utos. Amen. Amen po ba? Amen. Maraming tao. Ang nagtatao. Wala pa na yan ang buhay ng Diyos. Amen. Ano ba? Ganun lang po kasimple. Amen. Ikaw na lamang po ang magpapa-exercise niyan. Kung marami kang ayaw bitawan, yun po ang magpapahirap sa iyo. Pero kung lahat po yan ay bibitawan mo at susunod ka sa Diyos, ang kagandahan loob po ng Diyos ay igagawad. Amen. Bawat isa sa atin. Ganun lamang po kasimple ang nais parating ng Diyos. Tagalog na Tagalog, maintindihan po natin mabuti. Amen. Amen. Maintindihan natin mabuti na walang mahirap sa mundong ito kung susunod ka sa tuntunin ng Diyos. Amen. Dumaan ka man sa kapagitian, may Diyos naman. Amen. Amen. Dumaan ka man sa pagluha, pidati. Kung hindi ka lalayo sa Diyos, di ba? Kung ngayakapin mo ang Diyos, siya yung takbuhan mo, siya yung magko-comfort sa iyo sa lahat ng panahon, di ba? Amen. Kung siya yung aabot sa iyo, tutulong sa iyo. Di ba? Kasi kasama yan sa mga pangako niya eh. Kasama yan sa kagandahan loob ng Diyos. Amen. At yan po ay mga kanta niya po. Sunurin po tayo sa Panginoon. Amen. Kung tayo po ay talagang sensitive sa lahat po ng sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos, bawal to. Bawal to. Sabi mo yung sarili mo. Amen. Disiplinahin mo yung sarili mo. Kasi gusto mo nga ng kaligtasan eh. Gusto mo nga na maging tagasunod ka ng Diyos eh. Amen. Gusto mo nga na makapagturo na ayon sa nais at ibig ng Diyos. Kung ano yung nasa Biblia. Paano mo sasabihin ng iyong mga anak na anak? Huwag ka naman nagarilyo kasi masama sa kalusugan ko. Huwag mo na ako gayahin. Sa palagay mo, susundin ka nun. Anak, huwag ka namin nun kasi mahihirap ka. Wala tayong pambilibig kasi. Di ba? Sa palagay mo, susundin ka ng anak mo. Di ba? Ganun lang kasimple. Di ba? Kung kayo po ay nasa kalagayan ng anak, tapos ganun yung sinabi ng magulang mo, ano pong mangyayari? Susundin niyo po ba? Kasi ang mga kabataan ngayon, mas sumusunod sila sa example more than sa advice po ng bawat isa sa atin. Hindi sila nadadaan sa pakikipag-usap. Bagkos, ginagaya nila yung nakikita nila. Amen. Kaya po, magpakita po tayo ng magandang halimbawa. Kung tayo po ay nagdi-declare na tayo po sa Diyos at lingkod ng Diyos, magturo po tayo ng magandang example. Amen. Sa ating mga anak, sa mga kabataan po na narito, magandang example po ang kailangan nila. Hindi po nila kailangan ng advice mo na ikaw din mismo ang lumalabas. Amen. So, tayo po lahat ay totoo pa rin po ay tinatamaan sa akin mga sinasabi. Magkagayon po, di ba? Tayo lahat ay natututo. Amen. Sa ating pong, sa mga salita po ng Diyos, yun, kabilang talim nga po, no? Gumaganon. So, yun nga po, ang sabi po ng Panginoon, kung daw po tayo ay masunurin, amen? Kung tayo daw po ay sumusunod sa kanyang mga tuntunin, igagawad daw po sa atin ang kanyang kagandahan. Amen. At alam po natin, ang nakapaloob sa kagandahan loob na ito. Palakpakan po natin ang buhay.